Babae versus babae. Naku, mahirap yan. Ano to? Representative Mix Tigrales denied that she was behind the PI initiative in Davao City. Sabi po niya, O ito daw, dininay. Ang tanong ha, kasi baka hindi marinig. O, dininay ni Mix Nograles. O, yung pirma dyan sa Davao. nasa abroad siya nung time na yun. Kumbinsido po ba kayo sa alibi niya? Well, I think the evidence will have to stand on its own. Sa katutak ang aming affidavit at napakaraming testigo. Maraming in-identify na party list, hindi lang naman sila, kundi yung tingog, na Nako, tingog, kasama ka pala dyan. Eh, kanino ba yung tingog? Sa asawa yan ni Romualdez, di ba? Sa asawa mo ba yan Romualdez, yung tingog na yan, o sa'yo mismo? O, yan yung mga nagpapirma, may kasamang ano, ayuda o may kapalit. Tingog, PBA, party list. Ano ba ito mga party list na ito? Ano bang papel talaga nito sa mundo? identify, Marino, senior citizens, marami kasi. O, senior Ah, citizen. Pasensya lang, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, dahil ito lang yung mga taong nagsasalita, hindi naman ang galing sa akin. Wala naman akong inaakusa, wala naman akong inaaway, magkakaibigan tayo lahat. Wala akong magawa sa lumalabas sa hearing. Testimonies only, no evidence yet ng may mga... Well, there's evidence in the sense that yung mga iba't ibang mga coupon na pinamigay, kasi very organized Maraming ebidensya yung mga coupons kasi tanong walang puro testimonial evidence, hindi, meron mga coupons. Meron silang mga formularies, yung mga form, sinoli nila, dala nila yung form kasi gusto nilang i-withdraw. Nagpapirma sila, tapos ina-erase nila, binubura nila, kasi gusto nila mawala na eh. At saka, yung iba naman, nabigyan ng food packs, tapos meron silang Mahina po ba signal natin? meron silang mga coupon. Doon sa Davao, iba kada distrito. May picture ng bundok, may picture ng eagle, iba-iba. So alam mo kung anong distrito Hindi ka. mo nakuha kay Chairman Garcia kung may stop Well, he already stopped as ordered by the president. He has stopped the Sabi naman dito, tingog, kasama dyan si Jam Magno na tumitira kay BP Sara Party List ng asawa ni Romualdez ang tingog. Ay, huwag ka nang magkunwari na wala kang alam sa PI na yan. Galit na si Criselda. Kasama, nabanggit pa si Jam Magno. Nako. acceptance of submitted signatures. But the question remains, there are millions of signatures already with the COMELEC, already accepted. So, that's the question. Aanhin yun? Ibabasura ba yun? Sabi niya, hindi, andun lang. Eh kapag andun lang, pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Wala namang expiry date yung mga pirmang yan. Sabi niya, oo, pwede pang gamitin. Yun ang delikado ron. Hindi naman binasura yung pirma eh. Actually, nabanggit sa amin ito ni Atty. Vic dun sa interview namin sa kanya, no, na itong pirma na ito parang pinagpaliban lang. O sige, wala muna yung pirma pero hindi nila binabasura. Eh wala expiration yan. So pag tinopak na naman ng kamera, alam mo naman na style yan eh. O pagka tayo nalingat, katulad niyang akap na yan, nalingat lang eh. Hindi nabantayan, pasok na pala. Merong galawan. O. Eh eto, ganyan din. Kunwari wala hinto pero yung nagpumirma magagamit pa yan sa ibang panahon. Yan ang delikado. Yan din na sinabi ni Atty. Vic. Makasuspende lang yan, suspende, niliban lang. O, pag nagtutulog tayo, balik na naman yan. O, andyan lang yung pirma. So malayo pa yung 2025, malayo pa mas lalong malayo yung 2028. Pwedeng i-recycle upcycle yan. I-recycle yung atin, pirma. Hindi ba dapat isoli sa tao yan? Basura yan, sunugin yan, or something, di ba? I-recycle. Wala nang kwenta yan. Dapat yan, kung seryoso ang kamera na itigil yung pirma na yan, sunugin na yan. Yan, itapon na muna yan. Pero yun, andun, nakatenga. Tapos yung mga tao nga na nagre-reklamo, nagdalawang isip, at sabi nila, ayaw nilang suhulan, gusto nila i-withdraw yung signature. Napaka-komplikado ng proseso. Correct, di ba? Oh, kahit ako nakapirma, okay? Pumirma ka napakadali. Pirma ka lang. May kayuda ka daw, meron kang coupons na makukuha para kapalit ng pirma. Eto, pibawiin mo yung pirma mo, ang daming kailangan gawin. Babalik-balikan ka pa ron, meron ka pang ipapakitang
Siguro mga ID, kasi naimbestigahan na yan sa Senado eh. Ang dali ng pagpirma, pero bawiin mo yung pirma, napakahirap. So anong gagawin mo? Kahit ako yan, hindi ko nababawiin. Halimbawa, ako'y ordinaryong citizen na nagtatrabaho araw-araw. Mag-a-absent pa ako para alam bawiin ko yung pirma na yan. Wag na lang, hayaan mo na yan dyan. Naman na-experience natin. Ako, experience ko to sa Shopee. Oh, may darating. May damage. Pwede mo namang isoli, di ba? Sa Shopee, pwede yun. Nagawa ko na yun eh. Ang abala. Kung magkano lang yun, hinahayaan ko na. Hindi ko na isinosoli. Papupuntahin mo pa ako sa LBC. Mag-aayos pa ako. I-pick upin. Ang daming cheche bureche. Ayoko ng peche bureche. Maraming ganyan kasi busy. Lalo na yung araw-araw nagtatrabaho. Magnaya mo na yan. Kaya mo na sila kumita dyan. Pangit yung binigay nila, damage. Diba? Kung mumurahin lang. Ako ganon, below 1,000, di ko na binabalik. Ha? Sa isip ko na lang sige, sa inyo na yan. Ganyan po nangyayari sa pirma. Pahihirapan ka para hindi mo bawiin. Style po nila yan. Pupunta ka sa COMELEC office, maghanap ka ng abogado, mag-a-affidavit ka na Maghahanap ka pa ng abogado. Mag-a-affidavit ka pa. Sinong gaganahan bawiin yung pirma? Wag na, tatrabaho ko na lang. Lalo na yung mga isang kahig, isang tuka. Karamihan naman ng pumirma dyan, sila yung mga nangangailangan ng ayuda. Mag-a-absent ako, wala akong papakain sa pamilya ko. Yung ganun bawiin. Ang abala, ang daming gagawin. draw mo. Pagkatapos magpapanotaryo ka, paano kanyan? May bayad pa yung notaryo na yan. In short, pahihirapan ka para sabihin mo, hayaan mo na yan, andyan na yung pirma na yan. Kaya nga dapat, kayong mga kampon ni Tamba, or ikaw mismo Tamba, magkusang loob ka na. Sige na, para maayos na tayo. Maraming question dyan sa pirma na yan. Sunugin na natin yan. Tapos ang usapan. Kaya lang, wala atang kusang loob. Yung mga kampon ni Tamba Samantalang paglikom ng mga signatures, May sabi dito, Boss, Coach Oli, ganda po ng cup mo, Jordan. Saan po? Nabili ko po ito, kaya may may Arabic. Nabili ko po ito nung nasa Dubai pa ako. Ayan. Thank you. Chada. Okay. On that note, Mark, I would like you to give your closing remarks so you can proceed with your other legislative work. Yes, I think I already pitched my other legislative work. We have many bills pending, and I would like to remind them. Dito, tingnan, pinapahirapan ang mga tao, animal kayo mga Kongreso. Yan nga, minsan ganyan na nagiging problema sa mga politiko natin. Instead na padiliin sa taong bayan, magserbisyo sila. Minsan, alam mo yung mga politiko, sila pa yung nagpapahirap sa atin. Grabe itong mga politiko na ito. Parang walang kwenta Everyone as well, andito na rin tayo, na actually, nung panahon ng Presidente Duterte, sa administration, nagtrabaho naman yung Senado, by ang Kongreso, napaltan yung economic provision in accordance with law. Tatlo yung napaltan namin, yung public service law, nakatenga nga lang sa Supreme Court, di madaliin yung desisyon para matapos yan. Ikalawa, yung retail trade, para yung maliliit na investment ng foreigner, pwede pa rin. Tapos, ikatlo, yung sa akin, yung foreign investment bill, na pinalawak yung sektor kung saan pwedeng pumasok ang mga dayuhan. So, andyan, yung tatlong yan, maliwanag na yan, dahil merong in accordance with law sa ating konstitusyon. Pwede naman yun. So, ang akin, at pinagtatakahan ko rin, kasi di ba ako yung chairman ng Economic Affairs nung nakaraang 18th Congress. Abay, halos araw-araw, kausap ko naman yung foreign investor. Wala naman sinabing palta ng Constitution. At kasi may mga kausap siya ng mga foreign investors at wala namang sinabing palitan yung Constitution. Alam nyo kung bakit ko binabanggit yan at bakit binanggit ni Senator Amy din. Dahil yan ang palusot nila Merong gustong baguhin sa economic provisions kasi yung para pumasok
ito mga foreign investors. Yan ang palusot nila. Yan ang narrative. Para sa akin, yan ang drama nila. Yan ang palusot nila. Pero wala. Ginagamit nyo lang yan. Kaya nga, ako'y dudang-duda sa mga kampon ni Tamba kung ano ang kanilang motibo. Gigil na gigil, atat na atat sila palitan ang ating batas. Patungo nga dito sa economic provisions. O, tingnan nyo. Ang laging dinadaig, ang mahal-mahal ng kuryente. Yan. Mahal ng kuryente. Mas mahal pa pag negosyo. Di ba? Yan ang asikasuhin ninyo. Hindi yung pagpapalit ng batas. Tamba, ano ka ba? Number 1. Number 2, palpak ang infrastructure. Walang Oh, isa pa yan. Palpak ang infrastructure. Lalong-lalo na ang traffic. Ang hirap magnegosyo, ang hirap gumalaw kapag sagabal ang traffic. At hindi lang po traffic, kailangan talaga ng infrastructure. kalsada, palpak yung internal shipping, etc. etc. Ang daming kapalpakan sa atin. Ikatlo, labis ang red tape ninyo. Ang tagal-tagal, 152 signatures para Yan, isa pa yan. Ang dami. Alam nyo, sa Pilipinas, ang pagkuha ng lisensya, ang daming kailangang approval. Ako, nagpapasalamat ako dahil yung passport, sakit sa ulo namin yan. Ha? Ginawang 10 years ni Tatay Digong, pati ang lisensya, driver's license. 'Di ba? Ngayon lang pumapakpak ang lisensya. Ang lisensya ngayon, wala na namang card, papel na naman. Panahon ni Tatay Digong, naayos yan. 'Di ba ang daming naayos ng Tatay Digong? Yan ang mga pasakit sa mga Pilipino, sa taong bayan. Ang daming kailangang approval. Kasi diyan sila diyan sila kumikita, ang daming dinadaanan. O, di tatanggalan sila ng kikitain. Punta ka na lang diyan sa mga lisensya na lang, ang dami nag-aantay diyan, sasabihin walang picture, kalokohan nyo. Oh, buti ginawa, in-extend na. So sa madaling salita, hindi mo kailangan balik ng balik. Yung mga ungas diyan na kumikita para instead na padaliin ang buhay ng mga Pilipino, pinahihirapan. Ganyan na nangyayari. Nabawasan dahil inayos ni Tatay Digong. Pero in reality, marami pa ring problema. Ang daming kailangang pirma. Pati nga ikaw, Aimee, pumirma, di ba? O, di ba? Hindi, kasi hindi ko sinasabing si Aimee may bayad ang pirma. Ha? Wala tayong binibintang na ganon. Wala siyang inaantay na bayad sa pirma. Walang ganon. Wala. Kaya lang, alam natin, doon sa ibang pagkuha, kada pirma, ito naman ay public knowledge. Hindi ka Pilipino or hindi ka nakatira sa Pilipinas kung hindi mo alam to. Lahat ng gagawin mo, lahat ng pirma, may kapalit. Ultimo yung maliliit na lisensya. Hindi ko na sasabihin kung ano-anong klaseng lisensya yan. Alam nyo na yan. Kung kayo ay naglalakad, may inaasikaso, ultimo sa passport, napakahirap. Diba? But again, buti na ayos. But still, the fact remains, ang dami pa rin problema dyan sa mga inaasikasong papel na yan. magkaroon ng renewable energy project. Paano naman kami yan? Yun, yung mga red tape, yung bureaucracy, isama mo na, yung corruption, yan naman ang dinadaing. Tapos yung mga ill-trained workers, yung mga trabador natin, hindi nagmamatch doon sa requirement ng ating foreign investors at nabibigatan sila kasi magre-retraining sila if ever. So, eto, kulang kasi tayo ng skilled worker, di ba? Yan ang problema. Medyo paper chase at diploma ang tukoy at ang pakay ng ating mga pamantasan kung minsan. So, Totoo. yun ang dinadaing nila. Araw-araw, yun na naririnig ko. Alam mo kung bakit? Kulang daw tayo sa skilled workers. Yan ang dinadaing ng mga foreign investors sa atin. No, puro diploma tayo. Alam mo na, yung mga skilled, yung mga engineering, yung mga laborers, yung mga professionals na gumagawa, may kaalaman sa pag-build, yan. Alam mo na. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan sa kanila nasa ibang bansa. Kaya dito walang naiiwan. And we cannot blame them. Kasi
ang hirap kumuha ng trabaho dito, tapos ang liit pa ng sahod, tapos ang gobyerno natin, lintik na yan, pahihirapan ka sa dami ng aasikasuhing papel, imbis na pinapadali nila, imbis na serbisyo para sa ating mga skilled workers, pinahihirapan pa. Anong iisipin yan? E di aalis na ako, doon malaki kita. Dito, ano kayo? Tapos, ganyan-ganyan kayong gulo-gulo ninyo. Diba? Anong punto? Yan ang dapat inaasikaso ng gobyerno natin. Hindi yung economic provisions, papalitan nyo. Ang layo nyo na naman sa putukan. Ang problema, hindi nyo kasi ata alam anong nangyayari talaga sa ground, sa mga ordinaryong Pilipino. Or, meron kayong agenda. Meron kayong nakatagong agenda dyan. At yan nga po ang sinasabi, dahil bigla nyo isisingit yung mga pabor na batas sa inyo. Papalitan pa nga into parliamentary. Yan ang sinasabi ng maraming politiko, including Aimee. Yung mga ayaw manalo at hindi kayang manalo bilang presidente, gusto tayong palitan as parliamentary para siya ay maging prime minister. Hindi naman kaila. Ang tinutukoy dito ni Aimee ay si Tambaluslos. Dahil gustong maging prime minister, dahil hindi kaya maging presidente, dahil walang may gusto sa kanyang bumoto. Magkano lang ang boto mo, di ba? Ilan lang boto mo? 118,000 votes diyan sa sa kanto nyo, diyan sa distrito nyo, di ba? Kaya anong gagawin nila? Papalitan, posible yan yung tama si Aimee doon. Kaya gustong palitan etong ating batas. Kaya nagulat ako bakit economic provisions bigla ang sinabak. Tapos Sabi ni Mr. Lim, kasama si Aimee sa Tingog, may tarpaulin siya dito with pictures niya sa Tingog, Sambales. Kailangan ipaliwanag mo yan. Sinabi yan ni Mr. Lim, ha? Ayan. Hindi ko rin alam, ha? Ayokong husgahan si Aimee kasi I have no personal knowledge about it. Pero totoo ba yan, Aimee? Yan ang tanong ko dito. Kasama ka ba sa Tingog? Diyan sa mga activities ng Tingog. Tanong lang, Aimee. Kasi, eto, taga Sambales ata. Nakita niya mismo. Isa pa yan, bukod dyan, sabi ni Zark, napakalaki ng tax. Ayan pa. Hanggang distrito lang yan si Tambaluslos, kaya gusto ang PI. Correct. nakakatawa pa, yung listahan ayaw ibigay. Nung sa wakas binigay, eto nga, yung public services, ginawa na natin yan. Yung edukasyon, sigurado pa kayo? Tapos pinaltan pa, basic education. Wala yun sa constitution, nagagalit yung mga abogado dyan. Nakaka-nervous rin yan, di ba? Sigurado ba tayo gusto natin na maging alien din yung ating mga anak? Tapos advertising. Tapos, ang pinaka-nakakatawa yung advertising. Malaking investment ba yon? Talaga bang magsusulat sila ng copy at ng mga jingle in Filipino? Marunong ba sila niyan? Sabi ni Jeff, si Tatay Digong lang talaga ang mapagkakatiwalaan sa lahat ng aspects ng gobyerno niyang noon. Wala ka talagang makikita ng mga ganyan ng malinis ngayon. Grabe, sobrang dumi, sobrang baho ng gobyernong ito. Kaya nagagalit ang taong bayan, ako compare. Iba talaga si Tatay Digong. Tapos meron pang ganito na akala mo 31 million ang boto na natanggap. Ang daming kung umasta parang presidente, 118,000 votes lang naman ang nakuha niyang congressman na yan. Kaya parang pinapalusot-palusutan lang yan eh. Ay nako. Kaya bantayan natin to. Maraming dapat sagutin si Aimee lalo na dun sa pirma niya. Abangan natin kung ano isasagot. Paano siya didepensahan? Ulitin ko, paano siya didepensahan ng mga vloggers niya? At dyan nyo malalaman kung sino yung nakapanig kay Aimee. Next po tayo. Pero bago ang lahat, bago natin simulan tong next topic natin, palambing doon sa mga manunood ng replay, subscribe po kayo At thank you po sa inyo ulit. Muli, nagpapasalamat ako sa mga nanonood kay Coach Oli, especially doon sa mga nanonood ng replay. Kasi napakadami ninyo.
more than 90% ng views ko it's very, very, very safe to say galing sa replay. Kaya maraming salamat kasi minsan yung oras natin, pagkakikita nyo, kukunti nanonood. Pero pag tinali, pag nakita nyo yung views, malaki po, medyo malaki po siya dahil sa inyo. Ha? Muli po, maraming salamat sa mga nanonood ng replay. Huwag lang kakalimutan, ha? Maraming salamat. Subscribe po kayo. Okay, next po tayo.